Hello guys! It's another day in my life dito sa Israel. Mayroon tayong i-discuss ngayon. Bakit maraming nagtatanong sa amin, lalo na sa akin, bakit hindi ka makaalis ng Israel? Bakit hindi ka makapagpurgot? Bakit hindi ka natatakot sa sitwasyon ngayon at iwan mo ang Israel at mabuhay ng tahimik, masaya sa Pilipinas? Marami sa akin sa kalagayan na to nung may digmaan sa Iran at saka Israel, maraming kaibigan ko na nagtatanong sa akin, Bes, mag for good ka na, umuwi ka na. Bakit hindi ko magawang mag for good sa Israel? But sa napamahal na sa akin ang Israel, mga guys, sa lahat ng mga tinuro sa akin ng mga Israeli, sa lahat ng nagustuhan kong kultura, nagustuhan kong pagkain, nagustuhan kong katahimikan sa buhay, napakahirap umalis ng Israel, guys. Napakahirap mag for good. So sitwasyon natin ngayon na napupunta sa alanganin ng ating buhay sa isang pagkakamali na may kung ano man ang mangyari, pwedeng mawala ka ng isang iglap lang. Pero sa akin, unang-una, sabi ko, malakas ang kapit natin kay Lord. Lagi tayong nagpipray, lagi tayong sana ingatan tayo. Pangalawa, mahal ko itong bansang ito. Napakahirap iwanan. Bakit? Kasi ang dami kong mga masasayang memories dito. Maraming pangarap na nabuo sa akin na hindi na ibigay sa akin ng Pilipinas. 13 taon na pag-stay ko, pananatili dito sa Israel. Wow, hindi ko lubos maisip na isang katulad ko na hindi napagtapos ng kolehiyo, nandito, nagtitiis, nagsusumikap, nag-i-enjoy, at nararanasan yung hindi lahat ng pwedeng maranasan ng mga kapwa ko Pilipino. Sa loob dito sa Israel, mga guys, sa tingin ko humigit kumulang na nasa 20,000 ng mga Pilipino dito, pero kakaunti pa lang, wala pang 100 ang nag-for good. Kasi napakahirap nga ang buhay natin sa Pilipinas. Anong gagawin natin doon? Mabuti kung may trabaho maghihintay sa atin. Hindi may madaling kitahin yung kinikita natin dito sa Israel, guys. Sa amin mga totoo, hirap kitain kung simpleng factory worker ka, simpleng nasa gobyerno, nasa munisipyo, hindi madali teacher, ganun, hindi madaling kitain na kinikita ng mga caregiver dito sa Israel. Bukod sa napakabuti at napakabait ng mga amo namin, tinuturing kaming parang kapamilya, hindi ganun kabigat ang trabaho namin. Basta mahaba ang pasensya mo, buong puso ka nagtatrabaho na may pagkain, na ibibigay mo ang satisfaction ng amo mo, masaya, tahimik ka lang. O malungkot kung iniisip mo malayo ka sa mga taong mahal mo. Pero kung pagkatapos ng isang buwan, nakikita mo na marami ka pang maitutulong sa mga kapwa mong Pilipino, hirap talagang umalis. Lalo na ako, no. Ayoko muna umalis. Kasi marami pang pangarap dito na pwede, binigyan pa ako ni Lord ng pagkakataong mag-stay. Stay muna. At sana maging maayos pa ang takbo ng buhay natin. Kaya sige lang, guys. Pagdasal nyo lang kami na matahimik na, tumigil na tong mga problema na dito. Pagkatapos nun, kakaroon na ng maraming oportunidad pa dito, guys. Alam nyo, maraming oportunidad ang hindi pa nakikita ng maraming Pilipino. Maraming gustong makapunta dito sa Israel pero hindi pa pinalad at hindi pa talaga bukas ang pagpunta rito. At sana panalangin na sana marinig ng gobyerno natin na magpadala lang ng maraming tao dito sa
bansang ito. Kasi tingin ko ang bansang ito ang isa sa mga malaking magbigay ng remittance para makabangon ang Pilipinas sa lahat ng kahirapan. Kaya sana magbukas na yung isipan ng gobyerno natin sa Pilipinas at payagan ng pagmatahimik na lahat. Payagan niya na mga Pilipino magpunta dito sa Israel. Kasi isa ito sa mga stepping stone ng kagaya ko na maabot ang mga pangarap. Maabot namin yung mga ninanais namin. Kagaya nito, libreng para resort ni Lola sa akin. Sasama ka ni Lola, libre lahat, libre pagkain, libre kwarto, basta alagaan mo sila. Kaya parang sarap, hindi namin mararanasan sa Pilipinas ng libre ng pag nagpunta ka ng resort, libre. Nako, ikaw ang gagastos. Kaya napakahirap mag-for-good, mag-iwan talaga ng ganito kagandang trabaho. Mabuting mga amo, mabuting mga anak, masayahin ka lang, enjoy lang. Kaya sa mga susunod pa ng mga panahon, sana Lord, maging masaya ang buhay ng isang Wengen Crest. Maging masaya na sila. Magkaroon na ng happy ending ang dalawang pusong nagmamahalan. Dalawang pusong umaasa na magkasama. Ay Lord, sarap mangarap. Kaya hindi pa ako uuwi. Hindi pa ako magfo-for good. Kasi marami pa tayong babayarang utang. Marami pa tayong babayarang mga gustong gawin, bilhin, kagaya ng mga gamit sa bahay. Kaya enjoy lang. Gusto ko pang pumunta sa iba't ibang bahagi ng Israel at sana makapagbakasyon din sa iba't ibang parte ng Europe. Pag may visa ka guys, pwede ka rin magbakasyon sa Europe. Kaya enjoy lang. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito si Rowena Sullivan. At kung hindi ka pa naka-like and subscribe sa aking channel, baka naman pwede mong i-click ang button para mas lalo tayong maging magkaibigan at makapag-share tayo ng mga thoughts natin sa buhay na walang sukuhan, walang maiiwan. Ang buhay natin ito, enjoy mo lang kasi hindi ito forever. Minsan tatanda ka, magkakaedad ka, iba na yung itsura mo, iba na yung pananaw mo, iba na yung